Ay, bakit ganun? Low on the axle today. Ha? Low on the axle today. Hello? Oh my God. I think I need to check the air pressure here. Tulungan mo kaya daddy mo? Diba? Anong mo po pwede mong gawin? More sugar, very heavy. Not sure. Baby, come on, baby. It's coming. Ayan guys, may bumili kanina ng 12 mantika. So, ito na lang yung natira sa last na ano natin, no, stocks. Ayan. So, punasan mo to ha. Tapos, ito ano yan eh, stocks natin ng, buffer stocks natin ng ano to, swak. So, hindi yan kasama. So, ayan yung mga aayusin natin ngayon. No, ayan, ang dami nating, ang gulo na ano namin. Tapos, toys, yun ang kulang pa namin. Toys, tsaka chichiryang malalaki. Ayan. Sa ala kasi medyo okay kami sa ngayon. Ayan. Okay. Simulan na natin ang pag-aayos. So, nga pala, ayan ang resibo natin. Dati sa pang grade 4 lang na papel na lalagay, ngayon sa yellow paper na. Diyos ko po, konti na lang. Oh. Konti na lang, po 40,000 na. Ito, so far, ang pinakamalaking purchase natin kay Ate Lourdes. Oh my, yung mga ball pens natin, ipupull out na yan. I-ano na naman ulit, i-display. Tapos may bago na naman tayong stocks. So may mga nagtatanong, malapit daw ba ako sa eskwelahan at ang lakas ko, school supplies pa lang. Hindi po. Marami lang po talagang estudyante dito. So isa sa magiging dilemma ko, or hindi ko ma-sure, kung si Lola Park nyo, kapag ka nagtinda ng school supplies, ay matutugunan niya o mabilis niyang mabebentahan at makakabisado niya lahat yung items. So kaya medyo nag-aalala din ako sa ganung part. Ayan o, konti na yan. So nag-order na tayo. Meron yan tayong order ganyan. So nandun lang yan sa mga kahon. So far, ang asukal na natira natin ay ito. No? So kaya naman, ayusin natin yan kasi ang dami nating asukal ngayon eh. Tambakan na kami dyan. Ayun, iwan. Tignan nyo guys ang mga ano namin. Kailangan namin na school supplies. So kaka-refill lang natin ang notebook, ayan, tsaka yung iba nating mga kailangan dito. Tapos ito pa, ang dami niya, ayusin pa natin nandun sa malaking ano. Ayan oh, tingnan nyo guys oh. Oh, di ba? Walang halong biro yan. Ganyan kami kumuha ng ballpen. Tapos sa inyo, may mga ballpen pa rin dito. Nakakuha na rin tayo ng ganito. Kumpleto ngayon si Ate Lourdes. Tapos ano lang tayo dito, ano ba tawag din eh? Buffer stocks, pantingi. Pero guys, sa pasukan, magbebenta na rin po ako ng Byrim. Yan po ang target natin. So yan. Lakas po ang school supplies dito. Actually, napakarami ko pong kulang sa school supplies sa totoo lang. Ang dami pong hinahanap, crepe paper, metallic foil, metallic foil, mga kung ano-ano, ang dami. So, kaya po mga whiteboard, tsaka whiteboard marker, ayan. So, re-refillan na natin yan. So, magkukumpleto ako halos bago magpasukan. Doon po tayo ta-target kasi talagang hindi po nasisiro sa school supplies. So, ito yung re-refillan natin ulit, no? Ayan. So, malakas po talaga tayo sa ganyan, guys. Hindi po pwedeng wala. Kamustahin natin ang asukal natin. Yan, magdinamihan na natin. May stock pa tayo sa likod, may natira pa. Tapos, ang mantika natin, nag-display na rin tayo. So, may natira tayo sa dati. No? Jai, ubos na yung pang 32 na to, Jai. Kasi tumaas talaga. Ito, mga mantika po yan. Tsaka asukal. Handito pa po yung, natin, mantika na gin. Kasi, ang kinuha ko po ay 6 na box. Kamustahin naman natin kung mga nakalagay dito. Nakuha na natin yung mga school supplies. Ito na lang. Tapos, mga plastic meron pa. Kasi yun yung 2 bundle natin ng So, yung bigas natin, kanina, hayan. Ay, ito pa pala, ayusin, oh. Ay, may isang box pa pala dito. Harina. Harina yun, tsaka cornstarch. So, ayan, ripakin. Ayan. So, ito, ayusin natin, no? Ayan, tingnan nyo po, ganyan. Ang aming, ayan, may mga magaganda rin tayong klase ng ballpen. Mabili yan, hindi yan nauubos ng matagal. Tapos, marami din po tayong biniling ganito, oh. Mga 20 pieces po yata nito. Tapos, ito, 10 na balot. Kasi, tingnan nyo po, wala nang laman. Dati punong-puno yan. So, ayan guys, malakas din yan sa atin, no? Tapos, ito yung ating mga
Ito yung ating mga, so nasa 20 pieces yung order ko nito eh. Nabili na isa. Kanina may naghahanap umaga, wala kaming maya na dahil di pa dumadating. Tapos may naghanap ulit, di pa namin nabubuksan sa box. So yan. Tapos ito na yung mga bagong ballpen natin ngayon. Dami naghahanap ng red. Kasi red ang, malakas din ang red natin. So naalala ko pa, tinanong ako ni Ate Lourdes. Sabi niya, ano daw ba, panda red ka ba o panda red payat? Sabi ko, tig-isa na lang kasi may naghahanap nga. Dito po kasi, hindi po pwede isang klase lang na ballpen. Kailangan po talaga maraming klase ng ballpen. No? Dapat lagi silang may pagpipilian. Yun po ang ano dito. Ganun po ang kalakaran dito. Tapos ito, kung umorder ako nito, 10. Hindi pa umabot ng isang buwan. Yung last na 10 balot na ganito kong binili. So yun, may nabili na kanina guys. Pinaghanap, nakabenta na tayo. 10 isa. No, ayan. Tapos ayan, nakatutok ako sa ano kasi nga hindi ko nga ito maayos dun sa labas at magulo pa rin din dun. So dito natin ayusin. Kailangan lang naman maayos natin yung ma-check natin yung bilang tapos pwede na natin i-display, pwede din na natin itabi. Ayan. Hi guys, sino nandito? Makamustahin mo yung mga viewers natin. Ma, kamustahin mo yung mga viewers natin. Lola nyo marunong, Lola Park yung marunong cellphone eh, oh. Marunong pa sa akin eh, oh. Ma, Mami, kung ang klase ay classmate, ano naman ang katindera? Stormate. Lakas mo! Stormate? Di ba Mr. Stormate to? Kasari. Hindi, yung kapitbahay mo na tindahan. Ay, kaya nga, ano, stormate. Ayan. Ang ating Lola Park. Sa mga new subscribers ng Mami Park, meet Lola Park. Ayan po ang ating Lola Park. Excited ka na ba, ma? Siyempre. Medyo lumaki tinanda ng mami, ano, ng lating Lola Park, ano. So, kaya, ano, dapat magpaganda ka na, ma, kasi si Stormate Lola Park. Tapos ma kami nasusunod, no? Tapos sila ka rin na yung next generation, ano? 66 na. 66 ka na ba? Pa. Tanda ka na nga. Lalaki na ng mga apo mo. Ayan. Happy ka ba, ma? Happy? Siyempre. Bakit? Happy ako nakikita ko yung mga anak ko. Nakikita ko yung mga apo ko. Lintik na si Barb. Nagbablog. Ano talaga, mga ano? Ay, si... Natural vlog yan, guys. Eh, ganyan talaga lola nyo, ha? Mga matanda sa una. Mahilig kung ano-ano magsasalita ng ano. Nagki-Christian pa yan, guys, ha? In fairness. Alam nyo, guys, hindi pa kami nagsisimula ng aming tindahan, eh, nagpapaalam na siya daw ay basta linggo ay siya'y magsisimba. At sa Christian daw siya magsisimba tulad ng aking lola na nanay niya. Christian yun eh. Pero si lola, hindi nagtitinda ng sigarilyo at alak yun, ano? Nung nagtindahan. Nung hindi pa siya Christian. Hindi, matagal na siyang Christian eh. Hindi na siya talaga nagtinda. Hindi naman siya na nagtinda na eh. Hindi, kaya nga, ibig ko sabihin. Naghilot na lang yun. Kaya nga, nung pag may tindahan siya, hindi siya nagtitinda ng sigarilyo at alak. Kahit nung nandun ako dati nung college ako, wala naman siya sigarilyo at alak eh. Kuya, inantok ng matanda. Eh, paano nga eh? Nanginginom yung... Tsaka hindi, ano kasi talaga, Doon din Christian. Sa, Saan? sa pwesto ko. Hmm. Alam mo, gusto talaga ni Danilo kasi nga, mabili na nga daw. Kami daw mabili. Mabili naman talaga. Mabili na. Nakakamagkano ka ba dun isang araw na sales? Aba, pag mabili, 2.5 mahigit. Oo, maganda rin. Oo. Tapos wala ka naman, ano. Ganun talaga, kailangan minsan, tanggapin mo minsan, may changes sa buhay. Ito, karga ka ng gasolina. Ano na nangyari? Gumana na yung motor ko? Kung hindi pa ako dumating, di pa handa. Handa yung mekaniko. Kaya pala, ano? So, alam nyo ba, etong ginto na to, 18K yan. Actually, naputol nga yung gitna niyan eh. Ayoko tong sinusuot basta-basta kasi nung naputol, pag nagdadrive ako, umiipit sa daliri ko. Tapos umihinto talaga ako, tapos umiiyak ako kasi ang sakit. Pero ngayon okay lang naman siya. Dati, dito yan kasya, dito maluwag na maluwag. Ngayon, tumaba na ang mami. So alam nyo po kung bakit ko to sakto naman, nakita ko lang din kasi kaninang umaga, sabi ko, mag-something nga ako. Dahil hindi naman talaga ako nagiginto for my everyday, for my daily basis. Naalala ko kasi ang Lola Park nyo sa ginto na ito. Kasi ito guys, prutas ito ng kanyang pagsisipag nung siya ay nagtitinda pa sa palengke ng itlog. So, tingnan nyo. Actually, pag titingnan nyo siya sa personal, hindi siya sobrang napaka-fines kasi, ano to ginawa na customize. May pinagayahan pero customize. Ang alam ko dati meron tong terno na hikaw, pero ewan ko kung nasa hindi ko na tinanong ang Lola Park nyo dahil siguro dati nagipit, ganyan, sinanlan, hindi na natubos, ganyan. So, ang lola nyo talaga ang mahilig sa ginto sa pamilya. Naalala ko pa dati, ang Lola Park nyo, parang nagagalit sa tatay ko. Sabihin, yung ama nyo, ni kapirasong ginto, hindi man lang ako nabili. Ang naaalala ko talaga. So, bakit napunta sa akin to? Actually, ito may kasama itong hikaw, no? So, pero hindi niya katulad. Sinusot ko din yan paminsan-minsan.
Si Lola Park nyo kasi before, nung magipit, inano niya yan sa akin, parang ako ang pinatubos niya. No, ako yung pinatubos niya nung ako yung mga panahon na nakaka-LLL na ako noon. So ngayon hindi na ako nakaka-LLL, nakaka-GG na ako, nakakagipit-gipit ganon. So inano ko, pero hindi ko binigay sa kanya. Bakit? Hindi ko dapat, 'di ba? Sasabihin niyo, "Oh, dapat binalik mo na lang kay Lola Park o kaya dapat binayaran mo na lang kay Lola Park." Ganyan. Hindi. Alam niyo ang katwiran ko kasi. Alam ko kasi isasangla lang niya ulit. And another thing is masasanay, no? So ako talaga, sabi ko nga, hindi naman ako talaga yung tulad ng ibang mga anak, nung medyo nakaka-LL ng konti compare sa dati kong buhay, ay yung todo support talaga na as in talagang ano. Kasi yung situation namin iba, no? And hindi ko naman na siya i-elaborate pa. So, at least kaysa naman sa tuluyan itong nawala dahil kung hindi ko tinanggap para tubusin, mas lalong hindi makikita, 'di ba? Ganon. So, kaya this is symbolizes of minsang nagipit, symbolizes of power, symbolizes of wealth, symbolizes of perseverance, symbolizes of hardships and sacrifices. So every time I see this ring, I always remember my mom. Even kahit di ko naman nakikita ko, naalala ko naman ang nanay ko. So it's just that bumabalik lang yung mga dating memories ng ring na ito. So kaya, tsaka dati, pag minsan suot ko to pagka may okasyon o kaya pagka may mga medyo a little bit bonggang lakad, tapos nakikita niya sa kamay ko, tuwan-tuwa siya, no, tuwan-tuwa. So sabi ko, pasensya ka na mami kasi hindi ko to mababalik sa'yo, no. Sabi niya, hindi anak, okay lang yun, at least na natubos mo kaysa naman na remata lang, di ba? So may mga reasons why, no, may mga reasons why. And siguro naman kahit pa paano doon sa mga nagawa kong favor sa kanya before, higit pa sa presyo nito ang ang katumbas, no? And hindi tayo nag-aanuhan dito ng nagsusumbatan ng katumbas. Naikwento ko lang naman, no? So yun. At hindi rin bragging ha. Kinokonek ko lang sa mga panahon na syempre mas madalas ngayon na makakasama natin ng Lola Park nyo. At mamaya, anyways, in today's video ay pag-uusapan natin ang ating bagong learnings, no? So update po sa ginagawa namin kanina. Awa ng Diyos, natapos na din kami. That is all worth 37,000 over. At ang nakakainis, ano ba yung hindi na-order? Yung spray. Pag-uusapan natin yung ating isang viewer, follower, subscribers na nag-seek sa atin ng advice. Talagang nag-PM pa siya at pinakita rin niya ang store niya sa akin. So marami na ngayon yung ganyan na. Yung talagang nag-PM sila, pinapakita nila sa akin yung store nila, nang hihingi ng advice. But this time, kakaiba ang shinare ng ating viewer. So, tawagin na lamang natin siya sa pangalang Milet. Ayun. Dear Mami Part. Charot. So, nag-PM sa akin si Milet at meron siya sa akin kinonsern. Ang sabi niya, Mami Part, pwede ba paki-explain mo naman sa akin yung mga profit margin, yung mga tungkol sa expenses, ganyan, yung sa pagkukwenta ng kinita, kung kumikita ba talaga ako. Kasi, siguro in doubt siya kung kumikita ba siya talaga or hindi. So, kaya naman dun sa pag-uusap namin, beforehand pa, nag-send na siya sa akin ng informations. So here are the given. Kasi nanonood daw siya ng mga vlogs ko. So, tinitingnan niya yung mga paano ko magkwenta ng kita, kung paano ba malalaman kung kumikita ang tindahan, kung kumikita ang negosyo. So, ang type ng kanyang negosyo ay parang, or ang concept, ay mga pasalubong at alak. High value liquor product siya. May mga like Black Daniel, ganyan. Yun ang kanyang konsepto ng kanyang ng hanap buhay. And may konting iba pang mga items. So, gusto niya ding dagdagan pa ng mga basic needs, ganyan, na more. Kaya lang kasi, baka daw parang hindi bagay sa kanyang tindahan at baka mawala na yung konsepto ng tindahan niya na bilihan siya ng mga alak, na lalo na yung mga high value alak and also mga pasalubong. So, yon. Anyways, ang sabi niya sa akin, Mami Park, sa tingin niyo po ba, ako po ba ay kumikita ba talaga? So, binigyan niya po ako ng mga given at sa sales report ng month of February. So, 2.5 years na siya sa kanyang store. So, gross sales niya for the month of February is 345,144 with a total purchases of 187,919. May renta po siya na 8,000. May 4,500 na kuryente, which is ito yung renta, internet, kuryente are the essential to the business, na which is kinukonsider natin as
business expenses. Ang kanyang purchases ay business expenses din or cost of goods, but this is also treat as good as cash kasi pag nabenta siya, magiging pera. So, if you remember guys, ang aking ginawang style ngayon ng pagkwenta ng aking monthly sales report, yan po ay total sales for the month, total purchases for the month, total expenses, business expenses for the month. Actually po, nagbigay din po siya ng ano sa akin. Sabi niya, nasa 60K daw ang kanyang personal expenses. So sabi ko, actually hindi ko talaga iniintindi yung sa personal expenses mo. However, kasi nga, hindi siya ko basta magagamit sa ating kikwentahin. Pero magandang alam din natin para malaman din natin kung kumikita nga ba siya talaga or nag-aaksaya lang siya ng panahon or nagpapaluwa lang. Okay guys, hello! Dapat last night na-upload ko na tong video natin, itong lesson natin. It's just that, ang naging problema is while I'm editing, I realize na napakarami palang, malaki pala ang discrepancy ng financial account ni Ma'am Milet accordingly doon sa mga sinabi niya sa akin ng mga figures. So, kaya naman, dapat ay tapos na to. So, kaya kaninang umaga, tinext ko siya ulit at siya namang aking ni-review ulit. Actually, tinanong ko pa nga si Daddy Park. Nahihiya si Ma'am Milet kasi nga sabi niya baka daw nahirapan pa ako, na ano pa ako. Actually, ito nga yung gusto ko. Yung sinusubukan kong hanapin kung saan yung mali. No? Kasi ako din, sa personal kong buhay, ganun din naman ako. Nagtataka ako, bakit taguyod pa naman din ang store ko, pero bakit parang may something wrong. So, parang ganun yung feeling ni Ma'am Milet. It's just that ako kasi, alam ko kung saan napupunta. Si Ma'am Milet kasi, hindi niya alam kung saan napupunta, kung talaga bang kumikita. Dahil, nahandoon siya sa moment ngayon na in doubt ang kanyang nararamdaman. Magbabase lang po talaga tayo dun sa mga figures na binigay niya. Ang dami po talagang kulang and ang laki po ng discrepancy sa kanyang financial accounts or financial report for the month of February. So, kaya naman, let's all have a probable here. So, pag sinabi po kasing probable, close to exact. Okay? So, kaya naman, ulitin natin, simulan ulit natin, at pagnilayan natin. So, sana, kahit hindi ko na i-edit, at kahit hindi ko na, anuhin, ay maintindihan nyo. But, itatry ko po na sa simpleng papel na aking ginawa rito, ay maipaliwanag po sa inyo. Okay? So, kaya, medyo maanuhan kayo dahil ihaharap ko yung camera dito sa ginawa natin na sales report for the month of February. No, ito yung kanyang financial report for the month of February. So, tingnan natin at pagnilayan natin. Okay? Okay guys. So, according to Ma'am Milet, nung ako po ay kanyang tinext, ito po yung mga binigay niya sa aking figures. So, ito po bang mga figures na to ay kumpleto na? Sa tingin niyo po ba? Kasi po, meron po siyang total sales, meron po siyang total purchases, meron siyang rent, meron siyang net, meron siyang electric bill, which is itong tatlo po na to ay kanyang business expenses, no? Ibig sabihin, hindi na to magge-generate ng income kasi expenses na po ito talaga Ito, magge-generate pa to ng income kasi ito yung items na good as cash na pag nabenta niya. Okay, ngayon, nahirapan po talaga ako dyan. Kasi po, sa totoo lang po, pagka po tiningnan natin, itong mga figures na to, malaki po ang lalabas. Sa totoo lang, ang lalabas po sa kanya talaga, parang nagkaroon po siya ng 6-digit net income. Subukan po natin, kung atin pong ima-minus si 345, ang 345,144, ay ima-minus po natin si 184,919, si 8,000, si 500, si 4,500. Ang lalabas po niyan ay 144,225. Iisipin niyo po, no? Ibig sabihin, malaki pa po ang kanyang net income sa akin, kung tutuusin. Pag tiningnan po natin sa figure na to. Dahil lalabas po ay 144,225. So, this is very beyond impossible, guys. This is too good to be true. So, ano po ba ang mga missing na mga figures para ma-figure out talaga natin kung ano ang problema sa financial report ni Ma'am Milet? Okay. So, let's remove the first, 'di ba? Handang-handa lang. Ayan, guys, no? Okay.
So, si Ma'am Milet, tinanong ko siya, sabi ko, Ma'am, nasa magkano po ang beginning inventory nyo? Actually, I have to ask her ng mga personal na, minsan mga personal, kasi para maintindihan natin. Gawa po kasi ang tindahan po ni Ma'am Milet, doon po niya kinukuha ang pangluho nilang mga anak niya, yung mga Shopee, yung baon ng anak niya araw-araw na 2, yung service ng anak niya, at mga munti-munti pang mga gastusin, na which is nagre-range roughly 60,000 a month. Imagine that. So, kung babasihan po natin dito sa kanyang, dito sa figures lang na binigay niya sa atin na ganito, okay lang yon, possible yon, matatagang negosyo. Kaso may mali po dito. San po natin? So, may twist po ito guys, may twist. Okay. Sa ganito pong kwentahan na usually ginagawa ko dito sa aming store, no? Mula po dito sa ating total sales. Eto, nagwo-work sa akin talaga to, ganito lang. Hindi ko na kailangan mag-debit credit, na which is ginawa ko po dito sa baba. Ngayon, wag po muna nating intindihin tong sa baba, ito po muna ang intindihin natin. So, tinatanong ako ni Ma'am, kumikita po ba talaga ako? Ano po ba talaga? So, sabi ko, Ma'am, magkano po ang tansya nyo, kahit probable na lang, na beginning inventory nyo for the month of February? So, sabi daw niya ay nasa 100,000. Yung laman ng tindahan niya, tinanong ko rin po, meron po ba kayong hawak na cash on hand na pera din ni store? Nasa 50,000 po, Mami Park. So, nilagay natin. Ang total purchase niya for the month ay 187,919. So, meaning, kung iyan ay pagpapaplas mo, ito talaga, itong tatlong figure na to, ang gumana at nagpaikot-ikot sa kanyang tindahan para makapag-produce ng 345,144 na total sales for the month of February. Ngayon, ileles po natin yung mga yan, itong tatlong figure na to, at saka ito pong another 3 figures na to, no? I mean, 3 items na to sa total sales. So, meaning, lahat ito, ililes natin, lahat. Lahat ito, ililes natin. So, dumating po sa point na nag-negative, 5,775 pa siya. At tinanong ko din po kung nasa magkano ang laman ng tindahan para sa kanyang beginning inventory for the month of March. No? Kasi, actually po, yung tanong ko po sa kanya, nasa magkano po ang inyong ending inventory for February 29. Sabi niya, nasa 150,000 daw. Kasi, iyan po ang magsisilbing beginning inventory niya ng March 1. Okay. So, hindi siya kumita, negative pa. Pero, nakakuha siya ng 60,000 para sa personal expenses niya. Para sa pag-withdraw niya sa kanyang tindahan. Yung kumbaga ba kakabigin niya. Samantalang wala naman siyang naging net income, na negative pa siya. Ngayon, ano ang nawawala? There is something wrong. But bago ko sabihin yan, tingnan po muna natin yung ating nandito sa baba. So, nag-debit credit na ang Mami Park kasi hindi na kinaya ng powers. Dinebit credit na natin kung talagang magtatali siya. So, itaas natin ng konti para makita nyo. Okay. No? So, beginning capital niya is 100,000 inventory plus the 50,000 cash on hand. Ibig sabihin, itong dalawa na to, nasa 150,000. Yan ang kanyang iikot na panimula for the month of February 1. Nagkaroon po siya ng sales na 345,144. Malaki. Parang halos more than 100% nito. Meron po bang ganon? Meron po bang ganon, guys? 150,000 ang puhunan mo, pero more than 100% ang naging sales mo. Makikita natin sa susunod na figures. So, nagkaroon po siya ng purchases na 187,919. No? At yung kanyang mga expenses na renta, net, at saka electric bill. So, mag-focus po muna tayo dito. So, hindi ko lang po nailagay, this is debit, this is credit. No?
Debit po itong side na to. Ito naman po ay credit side. Okay? So, titingnan natin. Kung sila ay magbabalance. Magbabalance sheet. Magbabalance sheet, sorry. Okay. So, dito po, tinotal natin. No? Tandaan po natin, ang beginning inventory po ay nakadebit. Ang cash po ay nakadebit. Ang purchases po ay nakadebit. At ang expenses ay nakadebit. No? Mami Pat, kung ang cash po ay debit, bakit po meron ding cash na credit? Kasi po, ito pong kanyang sales, yun po ang ating ginawang credit. Dahil pumasok, no? Pumasok. Ito po kasi ay asset yan. Asset yan ng tindahan at kaya kailangan po babangga dito sa magiging sales. Sales na cash, papasok, magiging credit. Okay, naguluhan po ba? So, sana po naintindihan. Okay, so dito po sa kanyang debit, 350,919. Dito naman po sa kanyang credit, ang nakalagay lang na items ay ang kanyang sales na 345,144. Binaba natin. Nag-balance po ba? Hindi sila balance, di ba? Meron siyang discrepancy na negative 5,775. Which is, nandito din po yan kapag nagkwenta tayo ng yung normal na ginagawa ko sa aking notebook. Which is, nandito din. So, ito, at saka itong lumabas dito, tama. No? Pero itong kanyang debit credit, hindi nagtali. Hindi nag-balance sheet. Hindi nag-balance sheet. Okay? So, ano ngayon ang problema? Yon ang tanong. Bakit may nawawala? Dahil nasaan at saan niya kinuha yung mga araw-araw na kinukuha niya sa store para sa kanyang personal na expenses or personal niyang ginagamit. Tulad nga ng mga pang-shopping nila, pangbaon ng mga anak niya, pambayad ng service, at kung ano-ano pa na roughly 60,000. Roughly 60,000. Saan ngayon yun? Paano nangyari yun? Kung dito pa lang ay negative na siya. No? Kung dito pa lang ay negative na siya. So, meaning, ang akin pong pagninilay dyan, hindi po talaga totoo ang kanya, or hindi naman sa hindi totoo, hindi po tama ang kanyang inventory na binigay sa akin. I believe na ang kanyang inventory o yung natirang paninda, ready to sell, ay nasa around 150 to 160,000. At ang cash po ay 50,000. So, pag pinag-plus mo po iyan, roughly 200 to 210, nasa ganon. Ang kanyang dapat, beginning capital for the month of February. So, yung kanya pong sinabi sa aking figure na ito, ay, na 100,000 ang kanyang inventory, hindi ko po ito, medyo hindi po ako confident dito. Dahil, pag titingnan ko po yung nawawalang pera ay napakalaki, wala na po akong paghuhugutan at pag-aalaman dyan, kundi po, nasa 150 to 160,000 po ang kanyang beginning inventory for the month of February, plus the cash on hand na kanyang capital for the month of February. Okay, kung nagkaganon, Mami, dahil po ang sabi niya, sa ending po ng probable end of the month ng February ay may nasa 150,000 daw ang kanyang laman ng tindahan. Ibig sabihin, nanatili itong 150,000 na nahandito, nanatili, hindi nawala yung laman ng tindahan. Pero wala na siyang cash. Wala na siyang cash. No? Nagigets po ba? 150,000 roughly ang kanyang ending inventory for the month of February, pero wala ng cash. Wala, as in wala daw. 150,000 lang ang tansya niya na laman ng tindahan niya. Ngayon, kung ito pa rin ang laman ng tindahan niya, nasaan po yung 60,000 na winidraw niya o kinuha niya sa tindahan? Eh, hindi naman po kinaya ng sales at wala nga pong nakuhang net income, negative pa. So, ibig sabihin, tama na ang kanya dito pa lang from the very beginning, February 1, nasa 150,000 na talaga ang kanyang inventory at plus the cash on hand na 50,000. Na which is, yun po ang na-carried away, yun po ang nawala. Nabawasan ang kanyang talagang
inventory at cash on hand na nasa dapat roughly 200 to 210,000 ang total nito, pero 150 nga lang, pero nanatili siya dito. So, yun lamang po ang aking nakikita diyan na problema. Ang kanya talagang puhunan ay nasa 200,000. Hindi lamang po niya alam or hindi lamang po siya aware. Kasi pagdating naman po dito, napanatili naman niya pagdating ng end of the month, yung tindahan na may 150,000 na inventory. No? So, yun ang nawawala. Hindi tama yung figure na kanyang sinabi sa inventory. Okay? So, may natutunan po ba sa ating lesson for today? So, ibig sabihin po, lagi nyo pong tatandaan, dapat alam nyo ang laman ng tindahan nyo, kahit probable lang, pero yung pagpa-probable nyo po, dapat ay close to exact, para hindi po kayo naliligaw. So, marami pa po akong sasabihin kung bakit po nagkaganyan. Ano ang mga reasons, ano ang mga factors to consider, bakit ganyan ang nangyayari, talaga bang kumikita, ano ang dapat gawin, ano ngayon ang dapat simulan na gawing sistema para mag-work out yung kanyang tindahan. Ayan. Actually po guys, pagdating po sa sales, hindi po problema yung sales niya. Maganda po, no? Kasi ang puhunan niya ay magkano lang, pero nakaka-sales po siya ng nagre-range to 300 to 350,000. So, tinanong ko po siya kung lagi po bang nasa roughly 350,000 ang kanyang sales. May mga buwan daw na nasa 250 lang, may mga buwan din naman na over 350, nagpo 400,000 pa mahigit yung kanyang sales. So, paano po nangyari na kung ganyan po ang nangyayari, yung ating mga figures ay ating kinuwenta, paano po nangyari na nakakaraos pa yung kanyang tindahan? So, ganito po kasi, kumbaga ba, kapag mataas ang sales, na-overwhelm si ma'am. Ang akala niya, pagka mataas ang sales, ay di siya aware sa sarili niya, hindi siya aware sa accounting niya, na dahil mataas ang sales, ay mataas din ang makakabig niya na net income. No? Hindi po ganun yon. Kasi depende po yan, ang mga factors to consider, magkano po ang kanyang napamili for the month, magkano po ang na-withdraw niya for the month, magkano po ang naging expenses ng store for the month. Kung po kanyang mga expenses dito tulad ng renta, net at saka electric bill ay na-maintain niya, okay lang, no? Kahit di nababawasan but at least hindi tumataas, maintain lang, okay lang 'yon. However, magkakaroon po ito ng paggalaw pagdating po sa mga total purchases niya. Okay? So, kung na-overstock ba siya, kung understock ba siya, compare mo sa nakaraang month, ngayong month na understock, nung nakaraang month, overstock siya, so mas marami siyang naibenta. The fact pa na tumaas ang sales niya, example for the month, for the last month, tapos, or for this month. So, doon po nababago ang mga figures. So, doon po yung, yan po yung mga dapat nating kino-consider. So, pagdating po sa personal na pagkuha sa ating manghanap buhay, importante po talaga na inaalam natin kung ano ang ating profit margin. Dapat po, inaaral nyo po. So, bago nyo naman magawa kasi lahat ng kwentahan, dapat po ay maayos ang inyong pagtatala araw-araw. Ano po ba ang sinasabi lagi ni Mami Park pagdating po sa inyong pagtatala? So, ito po ang gawin natin, Ma'am Milet. Lagyan po natin ito ng part 2. Nang sa ganun, makita po natin kung magwo-workout po yung sistema na ginagawa ko. Okay, no? May naikwento po si Ma'am Milet na sabi po niya, yung kanya po talagang tindahan ang puhunan na yung kanyang butihing asawa at siya na po ang nag-manage. But 2.5 years na yung kanyang store. But last year po, dumating po doon sa point na siya ay nagsangla ng alahas without the knowledge of her husband. Just to fill up the store. Tumataas daw din kasi ang demand and at the same time ay nag-extend siya, something like that. So, ibig sabihin, magdadagdag pa rin siya ng mga stock, something like that. But the truth is, kahit nagdagdag siya, ang ginawa po niya, yung pambayad po doon sa kanyang mga isinangla na alahas, kinukuha po niya doon monthly sa tindahan, sa sales ng tindahan. So, ibig sabihin, instead of ang tindahan talaga ay naging maayos, mas lalo po siyang naging magulo. In a sense of what? Hindi naman po talaga umikot ng matino yung kanyang ipinandagdag. Okay? Hindi po talaga siya napalago basta-basta.
Ang akala natin, napapalago natin, hindi po pala. Ano po ang reason? Kasi po, pag pinagsasama po talaga at hindi tayo nagkukwenta, hindi po tayo na-aware kung magkano nang kinukuha natin sa tindahan. Kaya po dito papasok yung salitang dapat, nagtatala tayo, at pag nagtala tayo, may gagamitin tayong mga figures para makwenta natin ang ating profit margin nang sa ganun ay malaman natin kung hanggang saan lang dapat ang ating kinukuha. No? Yung bang tatansya na tayo kung ano lang dapat ang kinukuha natin kay tindahan para sa personal natin. Hindi naman po niya kasi bread and butter ang tindahan. Doon lamang po niya kinukuha yung ibang mga expenses na share niya sa kanilang household. No? Kasama na rin ang kapritsyo, mga Shopee-Shopee, ganyan. So, hindi tayo na-aware, na-overspend na pala tayo, beyond our means. So, careful with that. So, ang magandang gawin, mamilit, ang pinakaya-advise ko, makinig po kayong mabuti. Dahil ngayon po ay matatapos na ang March, mag-inventory po kayo ulit. Tsagain nyo po. Magkaroon po kayo ng probable or exact inventory sa inyong tindahan. Kung magkano po ang laman ng inyong tindahan. Pag nakapag-inventory na po, pagdating po ng April 1, inote nyo po beginning inventory, halimbawa po 100,000. Okay. So, ito po, isasample ko lang, ma'am, isasample ko lang po, ma'am Milet, viewers. So, kung mapapansin nyo po, ito po ay sales report ko po ng month of November last year. Kasi ito lang po yung medyo perfect na isasample ko. So, dito po, nagkaroon ako ng total sales, nagkaroon ako ng total purchases, at nagkaroon po ako ng total expenses. So, ito po ang pinaka-net income ko, di ba? So, hindi po muna natin iintindihin kung magkano yung beginning inventory ko. Gawa po kasi alam ko naman kung nasa magkano nagre-range ang laman ng tindahan ko. But sa inyo po, mamilit, kayo po ay mag-note ng inyong beginning inventory dahil itetrace po natin sa susunod na part 2 ng ating journey when it comes to your financial report sa susunod po, which is April 30. Okay? So, dahil April 1 po, magbibeginning po tayo. So, kayo po, inote nyo po sa taas yung inyong magiging beginning inventory. Okay? Okay. So, ibig sabihin po, ako po ay meron kasing cash na 111,411. So, saan po yan nanggaling? Itong cash ko na to. Saan po ito nanggaling? Dito po yan sa last na naipon na cash ng November 30. Okay? So, hayan. So, kineri po natin yan dito, gawa po kasi ng, ito pong aking 103,182, kakabigin ko to net income. Paano ko makakabig? Kung wala akong pagkakabigan. So, kineri po natin yung cash, dun po natin niles si 103,182 na net income ko. Ngayon, natiran po tayo sa cash natin ng 8,229, which is, iyan po ang aking kineri dito sa aking pagtatala ng December 1. So, kung makikita nyo po, cash/sales. Ibig sabihin yan, yung cash ko at saka sales ko, nandito nakatala. So, natin. Tapos, nagkaroon tayo ng sales na 19,360. Okay? So, kung makikita nyo, ipinag-plus natin, ayan po. So, ibig sabihin, ito po yung cash na gumana ng December 1. Meron po akong mga purchases. Dumating po ang aking Enerlife, dumating po si Marby, dumating po si JRNR. So, nahandyan po lahat yung mga good as cash na mga items ko. Sa kabilang side naman po, ay nandoon ang ating everyday expenses. Yung hindi na magge-generate ng income, but can help to generate income or help the operation, which is food. Yan po kasi ang charge kong food kasi ang tindera ko ay libre ng pagkain, hanggang 200 lang po ang kaya ni store. So, nandito yan. Yung may losses po ako na 128. Ito po ay expire po yata yon. Ininonote ko din po. Naglabas po ng plastic na mini, which is tatlo yan, kaya 66. Tatlong mini na plastic. So, nahandito po yan. Kung meron naman pong halimbawa po ay naggas kayo, may maintenance na nagastos dito. Kuryente, nagbayad kayo nung araw na yon, lagay nyo po. Tubig, nagbayad kayo nung araw na yon, ilagay nyo lang po yung mga expenses na yon. But dito po sa kabilang side, always po yung lagi ay yung mga delivery, yung mga items na good as cash na re-ready nyo pong ibenta. Kasi iyan po ay puhunan. Puhunan po iyan. Okay. So, everyday ganun lang po ang gagawin. So, 27,589, minus po natin, ito po yung total. Minus natin yung total ng ating mga dumating na delivery at pinamili at yung ating expenses, which is
nagkataon po dito na na-negative lang ako. 15,369. So, ibig sabihin, na-negative ako niyan. No? Pero, meron akong hawak na cash nung araw na yon na 19,360. Negative lang po dito. So, hayaan lang po natin. No? So, i-carry natin yan sa susunod at yan naman po ang magiging ating pinaka-serve as cash na negative yung cash natin. At nagkaroon naman po kasi tayo ng sales na 34,000. So, kumbaga ba, minus natin. Ayan. So, lumiliit po yung negative ko. Bakit? Kasi po, tumataas yung sales ko. Nagkaka-sales ako everyday until such time na mabawi na natin. Wala na tayong negative. Pagdating po ng December 3, wala na akong negative. No? Meron na akong positive o cash na 20,107,774. So, ganun lang po araw-araw. Hanggang sa magkaroon na tayo ng monthly monthly or end of the month na pagtatala, which is yung ganyan yung ginagawa nga natin, no? Okay, now, dito po, i-explain ko lang po, no? Sana hindi magulo, i-explain ko lang po na kung kayo po ay may kinukuha sa store, meron po kayong, halimbawa po, kumain kayo ng chichirya, kumuha po kayo ng soft drinks, yung mga personal nyo po na kinakain na nasa store, meron pong another notebook na may nakalaan para dyan. Kasi po, personal, expenses, and sales. Ang personal po, yan po yung mga nakuha namin sa tindahan. So, dapat po mamili at magaganyan ka rin. Yung expenses po, ito po yung plastic, no? Yung araw na yun, yung plastic, yung straw, mini, no? At kung may losses din po, ilagay din po dyan sa expenses kasi i-minus po natin yan sa ating everyday transactions or everyday na pagtatala. So, sa sales po, may sales po dito. Meron po kaming 220 sa yellow. Kasi po, dumating po si yellow, pero, nung dumating po si yellow, kumuha po ng pera kay sales. Dun, ang ginamit pong pambayad ay yung sales po namin nung araw na yon. No, syempre, may sales na kami nung dumating si yellow. So, dito po, init-note lahat ng mga kinukuha namin na cash na galing sa sales para po alam namin kung alin po yung pumapasok at lumalabas na pera na cash. Okay, meron po ditong GCash 45. Pumasok po ito as sales. Gamit lang po, ang ginawa lang po ni Tomer ay nagbayad siya ng GCash. So, kaya po GCash 45. Kasi po, pagdating po ng gabi, magbibilang na po ng sales na pera. Isasama po ito sa sales, i-add. At ito pong sa personal. Kasi po kami, binibili namin ang aming mga or binabayaran namin ang aming mga kinukuha sa store. Although hindi yan mababayaran ng cash, but sinasama namin yan sa sales kasi kami ay customer ni store. Sarili naming tindahan, customer din kami. Kasi yan ay dahil yan ay sales sales sa amin store. Kaya dapat po sinasama sa sales. At saka itong ginamit na sales na pambayad doon sa mga dumating. At yung pumasok na mga GCash kasi sales yon. So, eto, expenses na talaga. So, yan po ay parang ganito din. Dito po masasama yan. Yung pong personal, masasama po yan sa ads ng sales natin. Yan pong expenses, mapupunta po yan dito. At ito pong sales ay maa-add ulit sa ating sales. Okay? So, kaya po importante na meron po tayong separate pa na notebook para sa mga ganitong accounts. Okay? So, ganyan po ang gagawin nyo, Ma'am Milet. Now, kung paano naman po sa startup nyo po, pagdating naman po sa pagtatala, ganito po ang sample. So, ibig sabihin po niyan, kayo po ay may beginning inventory na 150,000. Di ba po? I-note nyo lang po. Wala naman po kayong cash na Sabi nyo po talaga, ang roughly 150,000 po ang inyong inventory. So, ilagay nyo lang po dyan, inventory. Okay? So, pagdating po ng April 1 ang date, di ba? Dito po natin lagay, April 1. Okay? Lumalabo, April 1. So, ibig sabihin po, wala po kayong i-carry na cash, pero meron po tayo, diba, ditong cash at saka sales. So, sales lang po ng April 1 ang ilalagay nyo dito. Halimbawa po, nakasales po kayo ng 12,000. Okay? Halimbawa lang po, nakasales po kayo ng 12,000. Ngayon, dito po, diba, meron po tayong expenses na tinatawag. Expenses at dito naman po ay yung mga deliveries. Halimbawa po, may deliver po kayo na halagang, halimbawa po, alak, may deliver. Halimbawa po ay 5,000. So, ibig sabihin po, yung cash nyo po na 12,000 ay mababawasan ng 5,000 at kung may expenses po kayo halimbawa dito, naglagay kayo plastic or may nagbayad kayo kuryente, halimbawa po, may expenses po na 300. Okay? Plastic,
plastic. Halimbawa lang ha, halimbawa, o tapos nagbayad kayo halimbawa ng kuryente, 4,500. So, ima-minus nyo po. So, ibig sabihin, magkano na lamang po ang matitira nyo? So, lalabas po na 2,200 na lamang po ang matitira nyo. So, ito na lang po ang cash nyo. Which is, ike-carry nyo po to the next day, April 2. April 2. So, ang mangyayari po, cash, sales. So, may cash po kayo na 2,200 at ipa-plus nyo, halimbawa, nagkaroon po kayo ng sales na 12,000 ulit. So, meron po kayong 14,200. And then, another again, mag-aano po kayo ng mga expenses nyo. Dito na naman po yung delivery nyo at yung mga business expenses. Ganoon lang po ang inyong gagawin hanggang sa matapos ang buwan. Ngayon po, pagdating po sa sales report, tulad po nung pinakita ko kanina sa inyo dito sa... So, nagbigay lang po ako ng ibang month, pero after po nun, yung April nyo, halimbawa April ito, yung total sales nyo, yung total purchases nyo, yung total expenses nyo. No? So, ayan. Saka po kayo magkakwenta ulit ng ganito para makita nyo po kung kumita po ba si store o na negative pa. Ngayon, kung na negative man, pero dahil nakapamili kayo bago mag-end of the month, wala pong kaso doon. As long as makikita nyo rin po kung nadagdagan ba ang inventory nyo or nag-stay lang ang inventory nyo. No? Kaya mahalaga po sa inyo na ngayon ay titingnan nyo ang beginning inventory and ending inventory nyo of the month. Ngayon, kapag po iyan ay dumating sa point na nakasanayan nyo na, dadating na lang kayo sa time na tinitingnan nyo na lang ang tindahan kung nadagdagan o nabawasan or umunti ang stocks right after na magkwenta po kayo ng monthly sales report nyo. So kasi kaya ako hindi bothered kasi alam ko kung nadagdagan at alam ko kung nabawasan. Alam ko kung saan ako nag-focus na stocks, kaya umunti yung iba kong stocks kasi mas priority kong daihan yung stocks doon sa ibang items lalo at kung iyon ay fast moving. So pag ginawa nyo po yan, pagdating po ng end of April, ang mangyayari po niyan, doon na po natin malalaman kung talagang gumaganda ang flow or kung talagang ang dahilan. Pero ako po sure ko na po talaga na ang dahilan nyo po ay talagang sobra po kayong kumuha sa tindahan. No? Kasi sa tingin ko po yung sales, carry lang pero po over po kayong kumuha sa tindahan. Kumbaga ba ay over withdrawal. Ito po ay net income. Ngayon, kung yan po ay mane-negative, ibig sabihin lang po niyan, it's either some part of your negative ay naipamili mo at nasa stocks, hindi pa nabebenta, or umover ka ng kuha sa tindahan, or umover ka ng kuha ng cash sa tindahan. Ibig sabihin, na over withdrawal ka. So, kaya nagkaroon ng discrepancy. So, doon mo malalaman ngayon kung talaga bang kumikita ka or hindi. Kasi doon mo maiintindihan na ibig sabihin, ganun lang pala kasimpleng kwentahin ang mga simple transactions in daily basis at end of the month ng tindahan, sa ganito lang klase nating mga tindahan, tulad mo, mamilit na tindahan mo, is, ganun lang pala yun kasimple. No? Tapos, ikaw, kabig ka ng kabig, ang akala mo, okay pa tindahan mo, hindi na pala. Hindi mo alam, ang nangyayari po dyan is ganito. Kumbaga ba ay may mga times na mataas ang sales mo, na-overwhelm ka. Tapos may mga times na mababa ang sales mo, doon mo nakikita ang laki ng discrepancy. So kaya dapat importante inaaral po ang profit margin para kung hanggang saan lang ang ranges at amount na dapat mong i-withdraw sa iyong tindahan. Huwag po kayong magbabase sa inyong pangangailangan. Kasi kung hindi po talaga kayang tugunan ng tindahan, wala po kayong magagawa. You better stop doing business. Kasi tulad po nga ng sabi ko at palagay din ng asawa nyo, mamilit, wag pong ma-hurt, talagang para lang po kayong naglalaro. Ang masaklap po nito, ito po ang paglalaro na hindi maganda. Bakit? Dumadating po kasi sa times na nadadamay ang alahas para maisangla just to survive the business. Dumadating po sa time na mangungutang para lang ma-survive ang business. Sometimes, alam natin, lalo na tayo, mga asawa, mga nanay, mga kababaihan, we want to prove something for our husband or to other people. However, kasi, to prove yourself, dapat, kailangan ma-please mo muna ang sarili mo. Kailangan ma-convince mo muna ang sarili mo na tama ang ginagawa mo. Kasi once na you are in doubt, something wrong. Okay? So, iba po yung nasa doubt ka na kulang ka lang sa confidence. Pero yung nasa doubt ka at financial ang ibig sabihin yan, there is something wrong. Mag-isip po kayo. So, I'm so happy, Mamilet, na you seek an advice to me. So, sana this time naman po ay ayusin na natin. And I'm hoping na by end of April, no, ipipm ko din po kayo, bibigyan ko po kayo ng instruction. By the end of April ay magkaroon po tayo ng
ating magandang figures at maayos na natin yung pagtatala, no? So sana po na-gets po ng lahat, may naintindihan po at may naging lesson tayo, no? Masakit na marinig na akala natin okay ang ating store, but the truth is nagbe-break even lang tayo sometimes, and most of the times ay nag-negative tayo. So magne-negative tayo ng mga ilang buwan, bumabawi dahil may times na may season na tataas ang ating sales, so akala natin, nabawi na natin. But the truth is, nagpapagod lang tayo, naghihirap lang tayo. No? So, kaya po, lagi nating tatandaan yan, na. So, ako po dito, sa sitwasyon ko talaga, hindi po ako basta nagpaluwal na, no? Kung meron man akong pinahiram kay store dito na mga iilan-ilan libo, nakukuha ko rin po yan. Kasi po, pag may binibili akong personal at kinukuha ko sa sales, yun po yung ginagawa kong, ay, total naman ay inanuhan ko sa store, pinaluwal ko tong amount na to kay store. So, kahit kinuha ko to kay store, okay lang, kasi pinaluwal ko to dapat bawiin ko. Kasi, ang ano po natin dito, ang goal po natin, wag na tayong magpapaluwal kay store. Dapat, nagpapakitang gilas na si store. Ngayon, hindi lang yan mag-workout kung ang store na instead na magpakitang gilas ng pataas, ang pagpapakita ay pagbaba, doon lang po magkakaroon talaga ng problema. No? Ibig sabihin po niyan, may things na you can control. So, ano po yung bagay na yon? Ibig sabihin po, hindi mo talaga makokontrol kung darating ang punto na ang negosyo ay tatamaan ng pagtumal or tatamaan na hindi ka na tanatangkilik, no? Hindi ka na nabibilan. So, may mga times po kasi na hindi naman talaga matumal, it's just that hindi mo lang na-workout, na ang tindahan mo ay hindi ka na nabibilan kasi may nagtayo ng ibang tindahan, nagkaroon ka ng kalaban, so bumaba ang sales mo. So, ibig sabihin, may mga times na hindi naman talaga matumal, no? Kung titingnan mo sa kapaligiran, nagkataon lang na nagkaroon ka ng mga kalaban, kaya tumumal ka dahil hindi na sa'yo bumibili. Okay? Pero yung tipong pagdating sa kalakaran ng market ay may capacity pa rin ang tao, may capability pa rin ang taong bumili, tumangkilik ng tindahan, it's just that hindi nga lang sa'yo nakakatangkilik na. No? So, yon yung mga bagay naman sometimes hindi mo makokontrol. Tapos, marirealize mo na lang na baka may problema, malalaman mo, meron ka palang naging kalaban, malalaman mo, may mas mura pala na may nagtayong malaking supermarket, malalaman mo. So, doon mo na maano kapag naaalarma ka na bakit parang tumutumal, walang bumibili, at bumababa ang sales mo. So, may mga bagay na beyond your control. May mga bagay naman na kahit hindi mo na control, pero mahahabol mo pang isalba. So, kaya be wise, be observant, and always, syempre, pinaka-inaano ko po, ay magkaroon po kayo ng kaalaman sa basic and simple computation when it comes to your financial statement or financial management. Okay? So, tandaan, lamang ang may alam. So, this is Mami Park and this is Team Park. Mamilet, aasahan ko po sa April 30, magkakaroon po tayo ng part 2 para po makita natin kung nag-workout po ba talaga. No? Huwag po kayong mahiya na manghingi ng tulong kay mister. Alam niyo po, mas masarap po yun, mas madadama po niya na gusto niyo ng kanyang guidance. Kasi, sino po magtutulungan sa bandang huli? Kayo din pong mag-asawa. Whatever happens to your business, dahil ang asawa mo din naman na nag-provide nun, hayaan mo na tulungan ka niya at hayaan mong i-guide ka rin niya. No? Huwag po tayong mag-aano na kaya mo to, kaya mo yun. Pag hindi mo kaya, humingi ka ng tulong, humingi ka ng advice. Okay? So, thank you, Mamilet, and fighting. Bye!